So kung ganun, no more impeachment trial. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Kinumpot nila yung mga stand ng ilang mga former Supreme Court justices. Every senator has the right to file a resolution, whether correct or incorrect. And I don't think there is anything wrong with the resolution filed by who. Nag-draft is Senator Kiko Pangilinan. There's no problem with it, but I will not sign it. Do you think makakakuha ng enough support yun para ma-adapt ng Senate? I do not know. I do not... hindi ko alam yung mentalidad ng aking mga kasamahan senator. Sen, bakit hindi niyo po pipirmahan yung rest? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Sir, tingin niyo hindi pa encroachment yun sa Hindi. sole power ng Hindi. Senate to try Because the impeachment Supreme cases? Court is the highest court of the land. And it forms part of the fundamental law of the land. So do you That think, is what I learned from the College of Law. so sir, sa August 6, do you think kasama yun sa pagdedebatihan ninyo yung resolution? I do not know. Pag na-calendar siguro. Pagka na-file siguro, and if it will be referred to the appropriate committee, then Pero dun sa Sa caucus. nakakausap nyo ng mga senador, karamihan ba, ano yung sentiments na karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. so kung ganun, no more impeachment trial? No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga yung mga arguments ng ilang mga legal... Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Sir, sa Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. Unless, pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling kung ni-reverse ng Supreme Court. hintayin niyo ba, sir, muna kung mag-rule yung SC doon sa MR? Hindi na. We will already decide on August 6. Mabobotohan na. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, magbobotahan ko yung as a legislative. Sir, kung o-obey pero hindi i-dismiss. Para na rin yun. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, that's tantamount to dismissal of the case. Pero Well, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko, ha. Mag-decision kayo as a legislative body, hindi as a Yes. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. sayang yung rule. Souvenir. Ha? Mag-file na lang ulit sila sa susunod na taon? Yes, yun ang sinabi ng Supreme Court, di ba? Mag-file sila sa February 6. Anyway, so, sir, dun sa distribution ng committee chairmanship, marami nagtataka bakit yung Blue Ribbon Committee nabigay kay Marcoleta bukod sa leave fight, Why not? identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung opposition siya. Sa aming palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified to hold that post, to hold that committee.
Do you think magiging patas lang siya sa mga... He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Kasi pagkaalala niyo, siya lang bang neophyte senator na nag-head na? Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator and an opposition at that ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, ano, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. So meron pa bang ibang express ng interest sa PRC? Wala naman sa Blue Ribbon. Wala naman. It was previously held by Senator Pia. Yeah, he requested it. So, walang nag-next. Wala naman. pero yung pag-request niya at pagbigay ng Blue Ribbon, hindi kapalit ng pagsuporta ng Duterte. Walang kapalit yun. Walang kapalit. There's no truth to that. Pero sir, dami pa na nagsalita si PBBM na gusto niyo maibisigahan yung bold sa corruption, sa mga flood control projects. Dapat ba mag-initiate na agad? Baka maimbestigan ni Senator Marcoleta yan motu proprio. Yes. Oh. Will It you does not suggest? need a resolution. So sa tingin niyo dapat yun ang unahin ni Marcoleta? Palagay ko. At meron akong mga narinig na baka imbestigahan na rin ni Senator Marcoleta. yun. So, yung narinig. Moto proprio na. Yes, motu proprio. At so, yung narinig ko, Yung flood control. Yung mga Hindi yung mga flood control projects, saka yung tubig. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos kung ano yung binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA. Pwede pa maging sakit ng ulo ng leadership at ng Hindi Marcos naman. administration. Hindi naman. He's just and fair. So sa tingin niyo, mahusay niyang maimbestigahan yung issue ng corruption sa flood control, considering na naging congressman din siya talaga yung... Mas lalong maganda. Marami siyang alam. Yung mga concept, maraming alam sa flood control. Hindi ko alam. Tanungin mo lang si Senator Marcoleta. Sa Senate ba, meron din? Wala. Hindi ko alam. I don't think so. Sir, tingin niyo, the minority bloc now being led by Tito Sen, tingin sir, paano yung magiging dynamics niyo with the majority? Alam mo, matagal ko na nakatrabaho si Tito Sen. Alam mo, very understanding naman si Tito Sen, mapagbigay. And I don't think hindi siya magiging sakit ng ulo ng majority pagdating sa mga plenary debates. Of course, being a member or being a leader of the minority, syempre, hindi mo rin matatanggal sa kanila na magtanong dahil trabaho nila yun ng minority. Kasi ako, my first term as a senator, nasa minority ako eh. Ilang taon ako nasa minority. Ilan kayo? Noong panahon ni GMA. President GMA, ang minority leader namin, Senator Nene. Sir, do you think stable naman yung leadership ni Cheese considering na may 5 minority na panay veteran senator? Yeah, I think so. Nung kay Senate President Mig Zubiri nga, ilan yun? Ang minority? Hindi, dadalawa lang minority. Dalawa minority. O, natanggal pa rin siya. Kaya nga, di ba? Ito ba kaya? O, diba? So, I'm just giving a comparison. Nung araw nga, dalawa lang ang minority. 22 ang majority. Pero yun na nga yun, di ba? Natanggal pa rin siya. Anything can happen. Anything can happen naman. Kahit bukas, pwede kami matanggal. Alam mo yun? So, anong dapat gawin ng leadership para maging stable? Wala. Just do our job as legislators. Dapat marami kaming mga outputs. sir, Kung ano yung mga napag-usapan sa LEDAC, dapat may sakotoparan. sir, naapektuhan ba yung leadership ng mga reports about the alleged insertions? Kasi Wala. binabanggit Hindi namin si Sir pinag-uusapan Amy yun. na totoo daw yun at hindi We have never talked about it. You're not aware. And I'm not aware of it. kahit may mga taga-minority, hindi nila ni-reach Hindi. sa caucus. Wala kami pinag-uusapan tungkol doon.
Sir, nung balik sa impeachment, nung nag-focus kayo, mga ilang senador po yung gusto ipa-dismiss na yung, o mismo yung Sabihin natin, to abide by the ruling. Okay. to abide by the rule. Mga 19 to 20. Tatlong committee na wala pang Ano ba yun? Tatlo na lang. Urban planning, saka bank. Ay, banks, banks pala. urban planning, banks, and ethics. Senator Lapid wala pa kung Ethics, tatlo lang? O, tatlo na lang. Hindi, urban planning, housing yun. Oh, urban. Banks na lang. Banks and ethics. Ethics, palagay ko baka kunin, baka lang, mapunta na lang kay Madjo. Sa Pero kanya. walang paper, sir. Wala. Sino naman may gusto mag-imbita ng mag-imbestiga ng kapwa senador? Siyempre, mahirap din yan. Sir, pwede ba yun na isang senator walang... Pwede. If he opts not to chair a committee, Hindi ba it's his magiging call. pressure nun? Kaya lang wala siyang budget sa committee. So, the more na mas maraming committee, mas maraming ang budget. No. Does not follow. Does not follow. The more committees that you have, the more work that you have to do. Sir, pero yung budget, di ba? Isa na lang. Inano ni... Finance. Oo. Kasi nung umpisa yata gusto kunin ni Senator Sherwin yung higher education. Eh syempre he will be preoccupied with finance committee. Medyo madugo yun eh. So isa lang committee niya. Ito ba yung traditionally, ang Chairman of the Committee on Finance, isa lang ang Isa lang. Sir, yung mga special committees, Like, yung Admiralty, Admiralty, Wala. wala na rin. Wala na rin. kung hindi natakal, palagay ko wala na siguro. Kung hindi I'm not sure. Sir, yung sa August 6 po, ano po yung magiging process? May mag-promotion na to abide or to not abide by the SMP? Most probably. Tapos pagdedebatihan. Yes. Do you expect... Siguro magbobotohan. Hindi lang pagdidebate yan, pagbobotohan. Sir, kung may mag-motion na, hintayin na muna na mag- Pagbobotohan din decision yun. Pagbobotohan din. sa MR. Siyempre may mag-object dun. Sir, may urgency ba? Para po Kasi para matapos na yung matapos na yung issue. So talagang, six talaga lahat yung mag-settle. Dapat sa Monday eh. So yung mga non-lawyers like myself asked for an extension. Ang gusto ni Senator Risa, August 11 na magdebate or pagbotohan. So we met halfway. So ginawang August 6. Idea sir, yung August 11 para hindi yung file ng house lang. Yes, Hanggang August 11. hanggang August 11. Hintay mag-file ng house yung MR nila. Pero based sa discussion, paano nyo na-identify yung 1920? Wala naman siguro doon baka, di ba? Ha? Yung 1920 na sinasabi yung to abide by the SC ruling. Paano nyo na-identify? Dahil based Una-una sa body language nila. Pangalawa sa salita nila. Malata mo naman kung sino eh. pero hindi naman nagkaroon ng parang ano kayo. Hindi. Walang gano'n. Pero sir, kung may mag-motion, nahintayin na muna yung ruling ng SC sa kalimutan. Pagbobotohan yun. Ikaw, ano magiging bottom ka doon, sir? Bakit pa natin hintayin? Liwaliwanag na sinabi ng Korte Suprema. Wala na kaming jurisdiction. Infirm yung final ng House. Oh. Bakit pa natin hintayin? Ngayon, kung babalik ta rin ng Supreme Court o igagrant ng Supreme Court yung MR ng HOR, wala na kami magagawa. Kahit nag-decision kayo ng August 6. Yes, of course. You have to abide. We have to abide. Alam mo, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami mga mababatas, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila. Hindi rin nila susundin. Magkakagulo ang gobyerno. Kahit sir na, sole domain ng Kongreso ang impeachment. Still, we have to
follow the ruling of the Supreme Court. Pag hindi natin susundin ng Supreme Court, sino pa susundin natin? Sino pa susundin namin? Susundin namin. Meron nga nagsabi, mas mataas pa nga daw yung mas makapangyarihan ang impeachment court sa Supreme Court. I beg to disagree. I beg to disagree. Sir, sa minority, may mga nagsasabi na they will abide dun sa ruling. Others kept mum. Si Senator Ping, ano? Tsaka Subiri. Tsaka si Senator Subiri. They will abide. How by about it. Lauren? Nag-express na rin siya. She was mum on it. Saan paano pag mangyayari pag may nilabas na nag-MR sila tapos nag-iba yung desisyon ng ano? Yes. Nag-grant ang MR. Pero nag-ano Tapos na kayo? sabihin ng Supreme Court, sige, tuloy niyo. Na kayo. Dito tuloy. Kahit na ba mag-decide kami. Pag inutusan kami na ituloy, dito tuloy namin. Kung anong utos, sir, yun ang gagawin. Hmm? Kung anong utos, sir. Kung anong utos na Supreme Court, bali wala yun. Yung dinisyon na namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR. So, during the SONA, kasama ka ba dun sa nag-welcome kay Yeah. PBBM? Anong napag-usapan nung nasa Jose hearing? Meron ba mga directives or requests? Wala. Kwento-kwento lang. Kaya na ang unang letter. Wala pa schedule. Wala pa. Okay. Kaya na? Thank you, sir.